Ating buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid. Hallelujah. So napakaganda po ng exhortation ni Brother Alex kanina. The hope of eternal life. Sabi nga po sa akin ni Brother Alex nung Wednesday, yung naipangaral ko nung Wednesday ay yun din yung ipapangaral niya. May kinalaman sa walang kawalan ng pagbabago ng kapasyahan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. At yan ay nasa isang salita na predestination o kaya ay election. So, alam na natin yung eternal life at ang talagang pinakasentro ng mensahe sa exhortation kanina ay yung pag-asa, yung hope. At binigyan ng pansin kanina yung biyaya na dala ng Panginoon sa atin. Pag sinabing mabiyaya ang Diyos, mga kapatid, ano ibig sabihin ng mabiyaya? Diba? Masagana. Ibig sabihin, mapagbigay siya. Diba? Kaya nga ang grace, ang sabi niya, ang ibig sabihin ng grace ay, kapag tinanggap ito ng isang tao, it is an unmerited favor. Hindi mo ito, hindi ka karapat-dapat nito, pero ibinigay pa rin ng Diyos sa iyo. So, yan ay ang pagiging mabiyaya ng Panginoon sa atin. Siya po ay mapagbigay. Amen. Amen. Hindi po kuripot ang Diyos natin, mga kapatid. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. Body, soul, and spirit. At kung tayo magtitiwala lamang sa Kanya, at kung mabibigyan natin siya ng lugod, hallelujah, kayang ibigay ng Diyos ang lahat. Amen. Hallelujah. So, what is that hope, mga kapatid? Anong meron sa hope na yon? Well, in person, yan ay walang ibang ating Panginoong Jesucristo. The hope of our glory, sabi pa ni John, mga kapatid, or ni Apostle Pablo rather. Sa Acts chapter 2, verse 38 to 39, at pakihanda rin yung e-sword natin sapagkat meron akong babasahin sa e-sword natin mamaya na dalawang version, ang ISB at ang GNV. Sa KJV muna, sabi dito, Then Peter said unto them, Repent ye and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, unto the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. KJV muna, ASB po yan. Sino po ang nagmumundar sa atin? KJV muna. Kaya dapat Holy Ghost yan eh. So doon ko lang napansin na ibang version dahil naging Holy Spirit. Verse 38, yan. Uulitin ko in KJV. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gifts of the Holy Ghost. Verse 39, For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. Ang Diyos sa magpala sa pagkabasa muli ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa mga salita ng Panginoon kanina na ipinadala sa atin o ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng ating kapatid, Brother Alex. Hallelujah. At sa mga handog awit at sa mga awitan kanina. At welcome ulit sa mga visitors natin. Kay Brother Jasper, sinurprise mo ako Nakikita kita kanina sa video sa YouTube. Sino ka ko to? Si Brother yata to. Kasi yung likod Pero dito pala si Brother Gani. Nakasalamin. Diba? So, nung sinabing may bisita na hindi pa nabanggit si Brother Jasper, akala ko yung bisita. So, dito pa lang ating kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. At
kay Sarah, kay Sister Sarah, na after 4 years, more or less 4 years, ay tumanggap na din sa Panginoon. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. At kagaya ng nabanggit ko kanina, ang paksang ito ay nagsimula doon sa dagat. Doon sa pagbabahagi ko sa kanya. At nagbigay ako ng 10 mahalaga. Ano meron sa bautismo sa tubig, mga kapatid. So siguro pwede ko ring i-share sa inyo kasi andito naman to sa note ko. Isa-isahin ko lang yung 10. So ako po kasi pag nag-share ako, iba-iba yung paraan ko ng pag-share, kung ano yung inspirasyon, at kung ano yung nilalagay ng Panginoon sa aking puso, yun po yung aking isinishare. Kumbaga wala talaga kadalasan, walang na-prepare na kung ano yung i-share ko. So nandito yung 10 mahalaga sa bautismo. Una, ang salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, sabi ni Pablo, nagkakaroon tayo ng pananampalataya pag napapakinggan natin ang kanyang salita. So ang pangalawa ay pananampalataya. Di ko alam kung, kasi sa pag-share ko may nababago din eh. Ano yung pangatlo, Sister Sarah? Decision. Ano yung pang-apat? Diba? Na magkaroon ka ng pananampalataya, nagkaroon ka ng desisyon. Pangatlo yung desisyon. At nung magdesisyon ka, yung pang-apat ay repentance or pagsisisi. Napakahalaga ng pagsisisi. Then, ang panglima ay ang bautismo mismo. Mapapabautismo ka, then ang pang-anim ay ang kapatawaran ng iyong kasalanan, lilinisin ka, hugasan ka. Then ang pang-7 ay ang kahalagahan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ganong kahalaga ang pangalan ng ating Panginoon. At ang pang-8 ay ang kaloob. At iyon yung isa sa tumatak talaga sa akin nung mabanggit ko na hindi madali ang buhay Kristiyano, hindi madali ang sumunod sa salita ng Diyos, ang sumunod sa kanyang gusto. Kaya merong pangako na Espiritu Santo na ipagkakaloob, mga kapatid. Sapagkat ito ang tutulong sa atin. At kapag ang Espiritu Santo ay nandyan na, yan man ay hindi pa natin tinatanggap o nasa labas pa, na gustong manahan sa atin, parehas lang ang kanyang ginagawa. Nagsasalita siya. Kung hindi pa man tayo nakakaranas ng born-again experience, hindi pa talaga tayo naisilang na magmuli sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at ng Espiritu, nasa labas pa rin siya na kumakatok sa ating puso. Na nais niyang maging parte ng buhay natin. Patuloy siyang nagtuturo, nangangaral, nangungusap. At kapag nandito na siya sa ating loob, ganun pa rin ang kanyang gagawin. Patuloy pa rin siyang magtuturo at mangungusap. Kaya ang pangsiyam ay yung pag-iingat ng buhay na naroon. Di ba? Magtataglay ka ng buhay at iingatan mo yon sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. At yung pang-10, ikaw ay isa ng Kristiyano. Taglay mo na ang buhay ni Kristo at ikaw ay parte ng kanyang iglesia. Ikaw ay parte na ng nobya ni Kristo. At kung ang 10 yan ay nandiyan, then you are qualified na magmarcha para sumalubong sa Panginoon sa rapture. So, ang bibigyan natin ng pansin sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, ay gaano kahalaga ang ipinangakong Espiritu Santo. At ito talaga yung nilagay ng Panginoon sa aking puso. Kaya yung title natin ay God's Gift, the Holy Spirit. Basahin natin ang JNB or JNT sa kay Sister Mary Ann. Good News Translation, or pag JNB naman, Good News Version, or Good News Bible. Sabi sa JNV, Good News Translation, Peter said to them, each one of you must
torn away from your sins. So iba yung word na ginamit dyan, mas klaro. Kasi ang ibig sabihin ng repent, pagtalikod sa kasalanan. Ang ibig sabihin ng repent, pagtalikod sa dating kaisipan. Pagbabago ng kaisipan. Alam na natin yan. So, mas malinaw dito na ang salitang repent o pagsisisi ay hindi lang yan yung magsasabi kang nagsisisi ako. So, pakinggan yung mabuti, mga mahal kong kapatid, isa yan sa requirement para ibigay ng Diyos ang regalo. So pag pinag-usapan po ang regalo, December ngayon, di ba maraming Christmas party, kagabi lang, kahapon, nung pumunta kami ni Sister Matit, Santo Domingo, Christmas party sa barangay, Santo Domingo, may mga naririnig akong may ganitong matatanggap na 5,000, 10,000, may mga kaloob. At sa mga eskwelahan, sa mga trabaho, kahit sa Maynila, no, ako po nagtatrabaho, laging merong regalo. Kaya napapanahon ng paksang ito, mga kapatid. Marami tayong tinanggap na regalo sa buhay natin. At napakasarap pong mabigyan ng regalo. Lalo na kung ang regalong yan ay merong malaking impact sa buhay mo. Ikaw ba naman ang marigaluhan ng Ducating motor? Hindi ko lang alam kung hindi ka tatalon, makalampas doon. Diba? O kaya ay marigaluhan ka ng sasakyan. Marigaluhan ka ng bahay. Sabi pa ng Biblia, ang asawa ay regalo ng Diyos. Tinawag yan ng propeta na greatest gift sa isang lalaki. Merong tinatawag na greatest gift sa lalaki. Hindi pera, hindi kayamanan, hindi kasikatan. Ang pinakadakilang regalo, pinakamagandang regalo na pwedeng ibigay ng Diyos sa isang lalaki, asawa. At kapag mag-asawa naman, mayroon tinatawag na another regalo ang Diyos sa mag-asawa, ang anak. At meron din tinawag ang propeta na the greatest gift that God give to humankind or to the world. At yan ay walang iba. Ang John 3:16, mga kapatid. God, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero pag pinag-usapan ang nobya ni Kristo, ang mga Kristiyano, meron din pong pinaka-importanting regalo na dapat nating matanggap. Na ang regalong ito ay, kumbaga ang biyaya ng Diyos ay ito yung isang paraan. It is a process or present na para matanggap mo ang regalo. Ang biyaya, ang pagiging mapagbigay ng Diyos ay meron pong regalong laan. Kaya kinakailangan nating masigurado at matiyak na ang regalong ito ay tinanggap na natin at napapahalagahan natin, mga kapatid. So sabi dito, each one of you must turn away from your sins. Bawat isa sa inyo ay tumalikod sa inyong mga kasalanan. At kayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang ang inyong mga kasalanan ay ipatawad sa inyo. So, patatawarin daw tayo ng Diyos, mga kapatid, kung tatalikuran natin ang ating mga kasalanan. Hindi sinasabi na patawarin mo ako. Maraming mga tao ang nagsasabing, Lord, patawad. Panginoon, patawad. Pero ang totoong pagsisisi, ang patatawarin po pala ng Diyos, to be clear, mga mahal kong kapatid, para hindi tayo magkaroon ng false hopes, ang patatawarin ng Diyos ay mga taong handang tumalikod, magbago sa kanilang mga dating gawain. Bagamat totoo, mahirap ang magbago. Mahirap kalimutan yung mga ginagawa natin. Pero kung nandyan yung desire na mabago, it is a good thing. Ngayon, kung nahihirapan kang magbago, gusto mong magbago pero nahihirapan kang magbago, may kailangan ka. Ang kaloob ng Diyos. Sapagkat ang makakatulong sa atin para lumago at ganap na magbago at mapagtagumpayan ang lahat ng mga gawain na ginagawa natin dati, ang Espiritu ng Diyos. Walang iba, mga mahal kong kapatid. Kasabi dito, and you will receive God's gift.
the Holy Spirit. Tinanggap niyo na po ba ang regalong ito? Pag tumanggap kayo ng pera mula sa inyong mga magulang, napakasaya. Pag naregaluhan kayo ng isang bagay, napakasaya. Sister Mary Ann, naregaluhan ko ng relo, tuwang-tuwa siya. Kapag nakikita kong suot niya, masaya rin ako. Di ba? Kapag naregaluhan tayo ng isang bagay, kung damit yan, lagi mong isusuot. Nung nakaraan lang, nag-uusap kami sa exchange gift. Sila Sister Regina daw yung naregaluhan nila, Sister Ann. Hindi nila nakikitang isinusuot nung naregaluhan nila. Kaya baka daw malaki, o baka hindi lang nila napansin na isinusuot nung naregaluhan nila. So halos 1 year na. At nakapagsabi silang hindi nila nakikita na isinusuot. So ako malimit din po ako marigaluhan, mga kapatid. Si Brother Alex, malimit magregalo sa akin na yan. Si Brother Dante, di ba? Napakasarap pong marigaluhan, mga kapatid. Kaya ang tanong, na-appreciate na ba natin? Lubos na ba nating ikinasiya sa buhay natin na tumanggap tayo ng regalo na galing sa Diyos, ang Kanyang Espiritu Santo? Mga kapatid, ito'y napakaseryosong bagay. Nandito tayo para sa regalong ito. Nandito tayo para sa bagay na yan. Kaya ka nagpabautismo, kaya ka nagsisi. Kaya ka nakapakinig ng salita ng Diyos sapagkat merong pangako. Merong eternal na buhay. Yung eternal na buhay na yan nasa atin na. Yung binhi na nasa atin na kinakailangan lamang na ma-awaken ng Espiritu na pangako. At ako, sa aking sarili, saksi ang Panginoon, sasabihin ko sa harapan ninyo, tinanggap ko na po ang regalong ito. By God's grace. At ito ang dahilan kung bakit nandito tayo. Bakit si Brother Ryan nangangaral sa inyo? Bakit sa loob ng maraming taon nandito tayo? Pero meron akong isang na-realize sa aking sarili, na isang pagkakamali ko. Napabayaan ko po yung regalo ng Diyos. At gusto ko itong hanapin ulit, mga kapatid. Andyan siya. Pero dahil abala tayo sa maraming bagay, marami tayong inaari sa mundong ito. May regalong trabaho, regalong mga gadgets, mga bagay na binigay sa atin. Kaya yung pinaka-importanting regalo na nais ibigay ng Diyos sa atin, na ibinigay ng Diyos sa atin, nakakaligtaan po natin at napapabayaan natin. Hindi na tayo masaya sa regalo ng Diyos sa atin. Kayo pong nakakalam sa inyong mga puso. Ito ba ay lagi niyong dala? Lagi niyo bang kasama? Saan man kayo magpunta, ito ay parte ng inyong pagkatao, ng inyong kaluluwa. Kung sa anting-anting pa, di ba? Kapag ang isang tao ay naniniwala sa mga anting-anting na kung alam niya ng anting-anting ang lagi magliligtas sa kanya. Aba, kung bracelet yan, laging suot niya yung bracelet. Kung yan ay kwintas na bala ng baril, lagi niyang suot yan o nasa wallet niya. Tama ba? Sapagkat yun ang kanyang paniniwala. Pero tayo, mga mahal kong kapatid, na-appreciate ba natin? Una, tinanggap na ba natin ito? Dahil kung hindi pa, kagaya ng sabi ko kay Sarah, ito ang hanapin mo. Ito ang hingiin mo. Marami tayong pwedeng tanggapin sa mundong ito. Pwede nating makamtan ang lahat, mga mahal kong kapatid. Iregalo na sa atin ang lahat ng pwedeng iregalo sa atin. Pero lahat ng pwedeng iregalo ng lupa ng tao, hanggang dito lang yan. May katapusan yan, may hangganan yan.
Lahat ng bago na regalo naluluma. Nasisira, nawawala, nananakaw. Pero ang regalo ng Diyos, ang Espiritu Santo, yan ay magpawalang hanggan. At ito ang dapat nating siguraduhin muli ngayong araw. Kung tinanggap na natin sa ating mga tumanggap na, masaya ba tayo? Kung ilalarawan pa natin sa gamit, nagagamit ba natin? And may the Lord help us, mga kapatid. So mga maintindihan niyo. Nag-introduction pa lang pa ako, nagbabasa pa lang tayo. Another version, ISB version. Sabi dito, Peter answered them, "Every one of you must repent and be baptized in the name of Jesus the Messiah for the forgiveness of your sins. Then you will receive the Holy Spirit as a gift." Tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, bilang isang regalo. Kaya kung meron mang nais iregalo ang Diyos sa atin ngayong araw, ngayong buwan ng Disyembre, kung iniregalo man ito ng Diyos sa atin 2010, kung kailan man ito iniregalo ng Diyos, baka nakalimutan na natin kung kailan niya ito binigay sa atin. Kung magtatanong ako, kailan nyo ito tinanggap? Wala na. Kailan? May makakasagot ba dito na matitiyak niya noong December 2010, tinanggap ko ang regalong ito? Marahil walang makakasagot na dito. Kailan? O kaya naman kung tinanggap na natin, lagi bang presente sa buhay natin? Mga kapatid, so ito pala ay regalo ng Diyos. So sino sa atin dito ang gusto ng regalong ito? Exchange gift din ito, mga kapatid. Diba? Exchange gift po ito. Sa aking pagbubulay, it is an exchange gift. Nagbigay ang Diyos ng regalo sa atin. At kung ang Diyos ang riregaluhan din natin, ano ang gusto nating iregalo sa Kanya? Ano? Alam ng Diyos kung ano ang pinakakailangan natin, kaya ito yung irinegalo niya sa atin. Nabanggit ko nung nakaraan sa aking announcement, nakadepende sa tao na riregaluhan mo kung ano ibibigay mo. Kung malapit sa'yo, kung masaya ka sa taong riregaluhan mo, pwede yung minimum na 300, pwede mong gawing 3,000. Sapagkat gusto mong maging masaya yung taong bibigyan mo. Ngayon, ang Diyos ang riregaluhan din natin. Naniniwala ba kayo na mayroong exchange gift din sa spiritual, mga kapatid? Kaya nga tawag natin dito, kaloob. Pero ang kaloob na ito, maliit lamang ito. Maraming nagkakaloob ng ganito, pero hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Lalong-lalo na kung yung ibinibigay natin ay nakaw, ginawa natin sa maling pamamaraan, nagkapera tayo sa maling pamamaraan, nandaya tayo. Sabi ng Biblia, hindi katanggap-tanggap yan sa Diyos. Mas katanggap-tanggap pa sa Kanya yung isang taong sumusunod sa Kanya kaysa sa salapi ng mga taong galing sa masama. Kaloob to. Ibinibigay natin bilang kaloob. Ano bang ibig sabihin ng kaloob? Regalo sa Diyos. Bigay natin sa Diyos. Ngayon, mga mahal kong kapatid, ano ang gusto niyong iregalo din sa Diyos? Ano ang gusto niyong ibigay sa Kanya na alam niyong magiging masaya siya? Hindi kaya espiritu din ang kinakailangan nating ibigay sa Kanya? Sapagkat ang binigay niya espiritu, ang nais ng Diyos na ibigay din natin ay ang ating espiritu, ang ating buhay. It is an exchange gift. Kaya sino sa atin dito ang gustong tumanggap ng regalo ng Diyos, mga kapatid?
kung meron mang pinaka-importante at pinakamahalagang regalo na dapat nating pakanasain, pakahanapin sa buhay natin, ay ang regalong ito na nais ipagkaloob ng Panginoon na ipinangako niya. Hallelujah. At kung matanggap man natin ang regalong yan, kinakailangan nating pagbalik din sa Panginoon. So gaano kahalaga ang kaloob na ito, mga kapatid? Gaano kahalaga ang regalong ito ng Diyos sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya? Una, may 5 akong isinulat dito for introduction. Dito tatakbo ang ating paksa. Bagamat napakarami, 5 lang po yung ilinista ko para sumapat lang sa oras natin. Una, ang kaloob na ito, ang regalong ito na Espiritu Santo, ito ang susi, ito ang paraan para maging parte ka ng katawan ng Panginoong Yesus o maging parte ng kanyang iglesia o ng kanyang nobya na babalikan. Kung wala ka ng regalong ito, kung hindi mo to tinanggap, kung hindi mo to iningatan, you are not part of the body of Christ. You are not part of the bride of Christ. Sapagkat sila lamang na merong Espiritu Santo ang kikilalanin niyang pag-aari niya. Pangalawa, mga mahal kong kapatid, yung binanggit kanina ni Brother Alex, seal. Ito ang selyo o token, tanda, na kasama ka sa rapture. Andiyan pa ba kayo? Ito ang susi, o sabihin natin ito yung token, ito yung tanda. Parang isang kapatid ay makasama sa pag-agaw. Pag-asa sa hinaharap. At ang pangatlo, ito ang tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Alam ng Diyos na kailangan natin ang regalong ito. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Alam ng Diyos na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan natin ang regalo niyang ito. Ito ang tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Kaya kung nahihirapan tayo, kung nag-i-struggle tayo sa pananampalataya, kung nag-i-struggle tayo sa buhay na ito, sa pisikal, sa pinansyal, sa emosyonal, sa espiritual, sa relasyon natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran, sa ating asawa, sa ating mga anak, kung nahihirapan tayo, mga mahal kong kapatid, pwedeng una, wala pa tayo ng regalong ito. Pangalawa, pwedeng tinanggap na natin ang regalong ito, pero binaliwala natin. Mamaya mababasa natin sa sulat ni Pablo, pwedeng mabaliwala ang regalong ito. Pwedeng bumilang ka na ng 5 taon, 10 taon. Ilang taon ka na Kristiyano, pero hanggang ngayon nahihirapan ka. Nahihirapan tayong lumaya sa pinansyal, sa pisikal, sa emosyonal, at lalo sa spiritual na kalagayan. Na tila ba wala tayong maintindihan, mga mahal kong kapatid? Na tila ba hindi tayo lumalago sa pananampalataya? Na wala tayong maunawaan sa mga doktrina? Wala tayong maunawaan sa mga aral? Wala tayong paninindigan? Pwedeng ang regalong ito ay tinanggap natin. Ibinigay ng Diyos nang ikaw ay sumampalataya. Nakita niya na nagsisi ka. Tumalikod ka, kinalimutan mo yung kasalanan mo dati. Pero lumaon ng mga panahon, dumating yung araw na kinalimutan mo yung regalo. Pinabayaan mo. Winalang halaga. Kaya kung tinanggap na natin ito, mga mahal kong kapatid, na tila ba nahihirapan lang tayo sa mga bagay-bagay dito sa lupa,
sa mga pangangailangan natin, kinakailangan lang nating hanapin ito. Hindi sa labas, mga kapatid, sa loob natin. Kinakailangan nating masumpungan muli ang kaloob na ito ng Diyos sa atin. At pasimulan nating bigyan ulit ng higit na pagpapahalaga. Amen. Hallelujah. Narinig nyo ba? Siya ang tutulong. Diyan pa lang, mga mahal kong kapatid, kung maiintindihan natin, siya ang tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Hindi tayo aasa sa tao lamang kung merong makakatulong sa atin sa lahat ng bagay. Lalong-lalo sa spiritual na kalagayan. Siya. Ang regalong ito. Alam ko maraming nag-i-struggle dito sa pananampalataya. Alam ko, halos lahat tayo. Marami tayong naglalabanan araw-araw, mga mahal kong kapatid. Marami tayong iniisip. Ang ating mga sarili ay naka-attach sa mga bagay ng mundo, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa hanap buhay, sa pamilya. We are attached to them. At kadalasan yung mga bagay na naka-attach sa atin, nakakabit sa atin, ito yung nagpapahirap sa atin. At kung wala ang pangakong regalong ito, kung hindi natin ito napapahalagahan, mga mahal kong kapatid, paulit-ulit lang po yung magiging kalagayan natin. Ayaw ko naman po na lagi ko na lang naiisip ng mga Kristiyano dito, ganito, ganyan. Tapusin na natin. Di ba? Hanggat maaari, lahat tayo umaksyon sa biyaya at tulong ng Panginoon. Mga kabataan, sa mga nanay, sa mga tatay na nandito, kung kayo ay nagbubulay, mga mahal kong kapatid, nakagaya ng aking pagbubulay, pag binulay ko ang mga kabataan, napakarami ng kanilang pinagdaraanan. Iilan pa lang sa atin dito ang may paninindigan sa pananampalataya. Kanina lamang may isang kapatid na nag-message sa akin, humihingi ng pamanhin na hindi sila makakadalo, 3 sila. Nang basahin ko yung kanyang mensahe, ang nilagay kaagad ng Panginoon sa aking puso ay yung sinabi niya sa Biblia na nasulat sa Bible. Nasabi ng Panginoon, pabayaan mo ang mga patay. Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang kapwa patay. Sumunod ka sa akin. So ang dahilan ng isang kapatid, 3 sila, siya lang yung nagpaabot ng mensahe kahit di makakadalo ng gawain dahil libing actually medyo malayo na eh, di ko alam kung, tanungin nga natin si Brother Jongjong, libing ng, alam mo ba, Brother Jong? So hindi mo alam na nakilibing ang nanay mo? Hindi mo alam. So libing ng di ko alam kung sinong ililibing. Kasi di naman nanay niya, di naman tatay niya, di naman anak, di naman kapatid. Libing ng kapatid ng lola, sumalayo na, kapatid ng lola. Sabi ko, sis, ito ang nilagay ng Panginoon sa puso ko. Pinabasa ko sa kanya, umiyak siya. Marami sa atin ang kulang sa paninindigan. At marami sa atin ang nahihirapan, mga kapatid. May mga kapatid na umaalis, nagsasakripisyo. May mga kapatid na nagko-compromise. Pag sinabing compromise, pipiliin nilang hindi na makadalo ng gawain. Pipiliin nilang malayo na maapektuhan ang kanilang spiritual na buhay para lang sa pinansyal na pangangailangan. Well, mabiyaya naman ng Diyos. Hindi naman po nangangahulugan na hindi sila ligtas. Marami po ang ligtas. Pero pag pinag-usapan ang makakasama sa rapture, kunti lamang. Yan po ang realidad, yan po ang katotohanan. Maraming ligtas, maraming tinawag, maraming nabiyayaan ng kaligtasan. Pero iilan lamang at pili lamang ang nakasumpong ng pinakamataas na regalo ng Diyos, ang kaloob ng Espiritu Santo. Many are called, but few are chosen.
Sabi pa ng propeta, 1 in a million. Sa paglalarawan niya doon sa Israel, nang lumabas ang 2 million Israeli people from Egypt to Promised Land, nangaral ang propeta ang kanyang title, 1 in a million. Sa 1 milyon, meron lamang isang nobya ni Kristo. Kaya nga nung ipangaral ko to sa isang simbahan, mga kapatid, di ba? Grabe. Sabi ko, kung merong 100 million sa Pilipinas na Pilipino o tao, ilan ang makakasama sa rapture? Sa mga mathematician natin, Brother Chad, kung merong 100 million population ng Pilipinas, ilan ang kasama sa bride? Ha? 100. Kasama kaya tayo doon? Hindi naman po yun literal. Pwede sabihin natin, it is a metaphor. Di ba? Na paglalarawan na pwedeng ganito ang mangyari kasi nangyari nung unang panahon. 2 milyon na elders ang pinalabas sa Ehipto pero 2 lang ang nakapasok. Si Joshua at si Caleb. Yung 900,998. Tama ba? 900,000, 90,000, 998. They are all perish. Lahat sila nabuwal sa ilang. At ang sabi ng Biblia, ikinalungkot ng Panginoon, nalungkot, nasaktan, napighati ang Panginoon doon sa 900,000, 90,000, 998. Uulitin ko, nalungkot ang Panginoon. Sapagkat nais sila ng Diyos na bigyan ng regalong promised land. Pero binaliwala nila at hindi nila pinahalagahan. At pwedeng maulit din ito sa atin. Yan ang sinasabi ni Pablo na isulat ang nangyari sa Israel, 1 Corinthians chapter 10, para maging example sa atin. Para maging paalaala sa atin na wag natin silang tularan. Mga kapatid, pangatlo, ito yung tutulong sa atin sa lahat ng bagay. Kung marami kayong pangangailangan, ito ang kailangan niyo. Kung sa palagay niyo, napakahirap maging Kristiyano, napakahirap lumago, napakahirap bitawan yung mga bagay na mali. Then sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, meron tayong kailangan. Meron tayong pahalagahan. Meron tayong dapat bigyan ng importansya. Ang regalong ito ng Diyos. Nakakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Hallelujah, walang imposible sa Kanya, mga kapatid. Pang-apat, ito ang gagabay sa atin. Sabi ng Scripture, isulat nyo na lang, John 16:13. Ito ang gagabay sa atin at magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. Ibig sabihin ito, magbibigay sa iyo ng karunungan. Ito ang magbibigay sa iyo ng kaunawaan. Kung wala kang maintindihan, ang tagal mo nang pabalik-balik dito, pero wala kang maintindihan. Wala kang maalala. Sabi ng Biblia, siya ang gigiya sa atin at siya ang magpapaalaala sa atin sa lahat ng mga bagay na sinabi niya sa Tagalog, Sir Marian. Brother Utchot. Siyang papatnubay sa atin. Siya ang magpapahayag. Ipapaalam niya. Amen. Ang mga bagay na nais niyang ipaalam sa atin. Kaya kung meron tayong nais maintindihan, mga mahal kong kapatid, kung nais nating lumago ang ating karunungan, ang ating kaunawaan, magkaroon tayo ng kapahayagan, siya ang kailangan natin. Hindi po, Brother Ryan, sa pangangaral. 10 taon na po akong nangangaral. Mahigit. Pero kamustahin natin yung natutunan natin. Well, salamat sa mga pagtuturo. Pero may limitasyon po ang pagtuturo ng tao. Nababago, lumalago din.
Pero ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pangungusap, mananatili ito. Ulitin ko ang pang-apat, siya ang magtuturo sa atin, siya ang gagabay sa atin, siya ang magpapalaala sa atin sa lahat ng bagay. At panglima, sa pamamagitan ng regalong ito ng Diyos, mga kapatid, magtataglay tayo ng kapangyarihan at kakayahan para may paglingkod natin ang ating sarili sa ministry. Walang nobya ni Kristo na walang ministry. Take note for that. Ulitin ko, mga mahal kong kapatid, walang parte sa nobya ni Kristo ang makakasama sa pag-agaw na walang ministry. Pag sinabi pong ministry, paglilingkod, ginagawa. Naalala niyo sinabi ni Pastor Don? Ano yung gusto niyang ministry? Hindi man siya, kumbaga, kung merong mga hindi dito makapangaral, makapag-song lead, makapag-MC, makatugtog, wala kang talent pa. Ano sinabi niyang ministry na gusto niya? Ministry of giving. Hindi natin magagawa ang isang paglilingkod na karapat-dapat sa Diyos, nakalugod-lugod sa Kanya, na wala ang tulong ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, mga mahal kong kapatid, ang regalong ito ang mag-a-activate, mag-i-enable sa atin para maging parte sa gagampanan natin. Nakakaintindihan po ba tayo? Sana po ang paksang ito para sa lahat. May umaasa ako hanggat maaari na sana ang paksang ito ay para sa lahat na nangangailangan ng pagpapahalaga ng regalong ito ng Diyos. Huwag kayo sa tao tumingin, mga kapatid. May trabaho kayo, may hanap buhay kayo, matalino kayo, may kaya kayo, may bahay kayo, may sakyan kayo. Walang kabuluhan ng lahat ng yan. May iwan yan dito sa lupa. Ang kinakailangan nating matiyak at tiyakin, kung hindi man natin matiyak sa araw na ito, baunin nawa natin ang ilang mga kataga na narinig ninyo ngayong umaga, ng pinakamahalagang regalo na kailangan natin ay ang kaloob ng Espiritu Santo. Hanapin niyo. Tiyakin ninyo. Andiyan pa ba kayo, mga young people? Pwedeng taglay na ito ng ilan sa atin. Pwedeng ibinigay na po ito ng Diyos sa atin. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Pero marami pa rin tayong struggle. Nahihirapan pa rin tayo. May takot pa rin at pangamba at mga pag-aalinlangan sapagkat kung minsan at kadalasan napapabayaan natin at nawawalang halaga ang pinakamagandang regalo na tinanggap natin. Sino dito ang makakapagsabi, Kuya Ryan, isa ako sa naniniwala na tinanggap ko na ang regalong ito. Pero kadalasan po napapabayaan ko. Taas ang kamay. Kung mahiya, taas niyo ang kamay niyo. Bilangin ko, 1, 2, o ba dumami bigla? Iulitin ko yung tanong ko para sigurado tayo. Sino sa atin dito ang sigurado ng tinanggap na ang regalong ito, pero nag-i-struggle pa rin? Marami pa rin kahinaan, marami pa rin pagkakamali, marami pa rin kakulangan. Minsan malungkot, may karamdaman, may financial struggle, relationship struggle, dahil winawalang halaga natin ang regalo ng Diyos na andun pala ang lahat ng kasagutan. Taas ang kamay. Dumami. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Mas marami yung kagaya ko. Sigurado po ako at tiyak ako na tinanggap ko ng regalong ito. At salamat, marami ding may confidence
na nagsasabi sa kanilang sarili sa harapan ng Panginoon, Lord, tinanggap ko na ito. Pero napapabayaan ko din. At nais lang ipaalala ng Diyos sa atin, mga kapatid, para matapos na yung mga struggle natin, o kaya ay lumiit yung struggle natin, at pagtagumpayan yung mga dapat nating pagtagumpayan, muli nating hanapin sa puso natin yung dakilang regalo ng Diyos. So ano kaya yung regalong ito? Ano yung manifestation nito? Bagamat oo, ito yung Espiritu Santo. Pero ano ito sa buhay natin, mga kapatid? So naibigay ko na po yung 5. Then magpapatuloy tayo. Meron akong naihandang mga quotes ng prophet. At bago tayo magbasa ng quote, nais kong bumasa ng isa pang sulat sa banal na kasulatan, sa sulat ni Pablo, sa JNB, Sir Mary Ann, 1 Corinthians chapter 12. So after nito, babasahin ko yung mga quotes mula sa mensahe ng propeta. 1 Corinthians, Brother Ochot, 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 13, JNB or JNT. Yan. Okay, sabi dito, now concerning what you wrote about the gifts from the Holy Spirit, I want you to know the truth about them, my friends. So dito, plural. Gifts from the Holy Spirit. So, yung gift, may gifts. Yung nasa Acts na binabasa natin kanina, yung gift of God is the Holy Spirit. At ito daw pong Holy Spirit ay meron pang mga regalong nandun. Gifts. So, ngayon lilinawin ni Pablo ang mga kaloob na ito na nandoon din sa dakilang kaloob na ibinigay ng Diyos sa isang mananampalataya. Sabi dito, I want you to know the truths about them, my friends. Gusto kong malaman ninyo ang katotohanan patungkol sa mga regalong ito. Sabi ni Pablo. Verse 2, you know what while you were still heathen, you were led astray in many ways to the worship of lifeless idols. Na inyong nalalaman na nung kayo ay hindi pa mananampalataya, kayo ay nahiwalay, kayo ay nalayo at nadala ng maraming mga daan o paraan ng pananambahan sa mga walang buhay na idolo o imahe o mga Diyos-Diyosan. I want you to know that no one who is led by God's Spirit can say a curse on Jesus. And no one can confess Jesus is Lord without being guided by the Holy Spirit. So sino sa atin dito with confidence ang makakapagsabi, Jesus is Lord? Diba? Thank God. Guided by the Holy Spirit. Ang isang tao makakapagsabi niyan, it is either outward or inward. Sa pagpapatuloy, sabi dito, there are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. Meron daw iba't ibang uri ng spiritual na kaloob, pero isang spirito na nagbigay. There are different ways of serving, but the same Lord is served. Meron daw iba't ibang paraan ng paglilingkod or ministry, pero isa lamang na Panginoon ang pinaglilingkuran. Kaya paglilingkod natin ay hindi paglilingkod sa simbahan o sa tao. Ito ay paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Sabi pa ng Biblia, walang masasayang. It is not in vain, mga kapatid. Yung ginagawa nating paglilingkod, it is not in vain. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan sa harapan ng Diyos. Verse 6, there are different abilities to perform service, but the same God gives the ability to all.
for their particular service. So ano yung sinabi ko sa panlima? Ang Espiritu ang magbibigay ng kakayahan at kapangyarihan para meron kang maging ministry. Nabasa niyo po ba? Sa pamamagitan ng Espiritu, yung kaloob ng Diyos, isang mananampalataya, marami daw iba't ibang kakayanan. May marunong mag-keyboard, marunong mag-bass, mag-gitara, mag-drums, mag-MC, mag-song leader, mangaral, magbigay, magpayo, napakarami. Napakarami daw pong iba't ibang abilidad, mga kapatid, na ipaglilingkod natin. Pero isang Diyos ang nagbigay ng abilidad sa lahat para sa isang partikular na paglilingkod. Kaya huwag nating sayangin yan. Yan ay regalo ng regalo sa atin. Huwag nating mamaliitin yung ginagampanan natin na ministry. Maliit man yan o malaki, mga kapatid, pahalagahan natin yan. Sa pagpapatuloy, verse 7, the Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. Ang Espiritu daw, ang presensya daw ng Espiritu, yung manifestation nito, yung gawain ng Espiritu na naroon sa isang tao, ay nakikita sa kanya. Ang presensya daw po ng Espiritu, yung irinigalo sa atin. Di ba, kung ako niregaluhan nyo ako ng damit, mga kapatid, for example, regalo nyo to sa akin, at suot ko. Di ba? At alam nyo na ang regalong ito galing kay Brother Alex, for example lang, every time na makikita nyo yung damit na to, alam nyo, regalo ito ni Brother Alex sa akin. Intindihan nyo ba? Ibig sabihin, hindi maaari na hindi ma-recognize, hindi makita, ma-appreciate yung regalong nasa atin. Kaya kapag ang isang tao, ang regalong ito ay nasa kanya, the very presence of the Spirit is shown. Nakikita po ito. Dapat nakikita po pala ito. Nakikita niyo po ba ang Espiritu ng Panginoon kay Brother Ryan? Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po ba sa iba, mga kapatid? Sa mga nagtaas ng kamay kanina, nakita niyo po ba yung presence ng Espiritu ng Diyos sa kanila? Yeah. Makikita daw ito para sa kabutihan ng lahat. Sa iba pang translation, sa iba pang bahagi ng kasulatan, ang Spiritong ito na nasa isang tao ay mag-i-edify ito sa isang kapatid. Pagpatuloy lang natin. Ang oras hindi magpapahintulot. Verse 8. The Spirit gives one person a message full of wisdom. So ito na. Pwede kong masabi sa aking sarili, sa harapan ng Diyos, saksi ang Panginoon, minsan na-appreciate ko, nasasabi ko sa mga pinapayuhan ko, pag nangangaral ako, nagtuturo ako mismo, buhay na saksi, na alam ko yung pangangaral ko hindi sa akin, galing sa Kanya. Yeah. Buhay at saksi ang Diyos na pwede kong sabihin, mga mahal kong kapatid, with confidence. Kaisa sa pwedeng masabi ko na taglay ko, ang pangakong ito, ang regalong ito, sapagkat nararanasan ko ang wisdom na galing sa Kanya. Sa pangangaral, sa pag-handle sa gawain, sa pag-handle sa mga kapatid, sa pag-handle sa mga pagkakamali, pag-handle sa mga problema, wisdom ang kailangan niyan. Kaya kung na-handle natin yung mga problema natin, yung sarili natin, yung pamilya natin, na-handle natin yung maraming mga bagay sa buhay natin, thank God for the wisdom. Na ang wisdom na yon ay regalo ng regalo sa atin. Naintindihan nyo ba? Yung iniregalo ng Diyos Ama sa atin na Spirito, the Holy Spirit,
ay meron ding dala pang mga regalo. At yung regalo na yon, mapapakinabangan natin habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Makalangit na karunungan. Sabi pa ni Santiago, ang makalangit na karunungan, ang dinadala niyan ay kapayapaan. Ibinibigay daw ng Espiritu ang isang mensahe na mayroong karunungan, mga mahal kong kapatid. At sa iba naman, ay binibigay ng Espiritu ang kaalaman. Kaya kami nakakapagturo. Kaya naiintindihan ko, minsan, naiintindihan ko ang scripture habang binabasa, sapagkat salamat sa Panginoon, binibigyan niya ako. Di ba? Binigyan niya ako ng kaloob, ng kaalaman. Sana makita niyo rin po sa inyong sarili. Sa pagpapatuloy, verse 9, one and the same Spirit gives faith to one person. So anong uri ito ng pananampalataya, mga kapatid? Nagbibigay din daw po ang Espiritu ng pananampalataya sa isang tao. So ano yung pananampalatayang ito? Paninindigan, mga kapatid. Hindi po madali ang manindigan, ang sumunod. Faith is obedience. Faith is revelation. Isang tao na may kakayahan na sumunod. Isang tao na may kakayahan na manindigan. Yan po ay kaloob ng Espiritu. Sa iba naman, ay binagkakaloob ang kapangyarihan sa pagpapagaling. Another regalo ng Panginoong Diyos. Verse 10. The Spirit gives one person the power to work miracles. To another, the gift of speaking God's message. Sa KGB yan ay prophesy, to prophesy. Ang Espiritu daw ay nagbibigay sa isang tao ng kapangyarihan na gumawa ng himala, magpakita ng himala. Nagbibigay siya ng kaloob para ipahayag ang mensahe ng Diyos, that's prophesying. At sa iba naman ay ang kakayahan na magsalita ng iba't ibang wika. Pagkilala sa iba't ibang spirito, discerning of the Spirit. Ibinibigay sa isa ang pagkilala sa mga spirito. At sa iba ay ang pagsasalita ng iba't ibang wika. At sa iba naman ay ang pagpapaliwanag ng ibang wika. Verse 11, tuloy natin. Ang oras hindi magpapahintulot. Hanggang verse 13 tayo. Then after that, magbabasa tayo ng quotes ng prophet. But it is one in the same Spirit. Babalikan natin yung regalo. Lahat daw ng yun, yung siyam, mga kapatid, mula sa wisdom hanggang sa pag-interpret, lahat ng ito ay galing doon sa regalo ng Diyos sa atin, yung banal na Espiritu. Sabi diyan, but it is one in the same Spirit who does all this as He wishes. He gives a different gift to each person. Verse 12. Christ is like a single body, which has many parts. It is still one body, even though it is made up of different parts. In verse 13, last verse. In the same way, all of us, whether Jews or Gentiles, whether slaves or free, have been baptized into one body by the same Spirit. And we have all been given the one Spirit to drink. Kanina sa exhortation ni Brother Alex, tayo daw po ay binuhusan. Actually, yung word na shed, mga kapatid, sa KJV, shed.
Yan ay galing sa salitang exuno, sa Grego. Nang ibig sabihin ay to bestow. Pag isinearch nyo sa dictionary kung ano yung to bestow, to gift. Yeah. I-search nyo sa Grego, exuno. To shed. Basahin nga natin. Meron akong, buti naalala ko. Basahin natin itong bahaging ito na kinote ni Brother Alex, mga kapatid, kanina sa Titus. Basahin natin Titus 3, verse 6. Sa KJV muna. Sabi sa KJV, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Sa Tagalog, ibinuhos sa atin na masagana sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. So yung word na shed, sa original na salin, sa Grego, yan po ay exuno. Nang ibig sabihin ay, ang sinasabi doon, to bestow. At pag sinerge nyo po kung ano yung bestow, to give. It is a gift. Pag binasa natin yan sa GNV, God poured out the Holy Spirit abundantly. Ano yung ibinuhos? Hindi yung biyaya. Hindi lamang yung dugo. Ang ibinuhos sa atin, mga mahal kong kapatid, outward, inward. Alam nyo, pag naliligo ako ganito, magtututbrush ako niyan, toothbrush. Pag nag-shampoo ko, yung shampoo ko, ibababad ko muna sa buhok ko. Unahin ko yung shampoo, toothbrush, tapos hilod. Pag nagbuhos na ako, sabay-sabay yun. Habang nagbubuhos ako, nagmumumug pa ako niyan. Hindi ko pa saka ko kukuha ng tubig sa nabubuhos sa akin. Nakuha nyo ba? Naintindihan nyo ba? Habang nagbubuhos, pag malinis na yung tubig, may bumubuhos sa bibig ko, kumukuha ko doon mismo sa nabubuhos sa akin, may pumapasok sa bibig ko. At yun din yung ginagamit kong pamumog. Kaya pwedeng yung, habang binubuhusan ka, pag naliligo ka nga sa ulan, pwede kang sumahod. Sabi pa ng Book of Psalms, kapag ang Panginoong Diyos nagpadala ng biyaya, ibuka mo ng malaking pagbuka yung bibig mo. Di ba meron sa Biblia niyan? Nabasa nyo na ba yan? Hindi nyo pa nabasa? Ibuka daw natin yung ating mga bibig sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos. Dito, ibinuhos. Kanina, sabi ni Brother Alex, sa labas, ibinuhos. Pero ngayon, sabi ni Pablo sa Korinto, pinainom. Iba po yung binuhusan sa pinainom. Yung binuhusan nasa labas lang. And that's good, mga kapatid. Pero yung pinainom. Sabi pa nga, gaano kahalaga yung pag-inom ng tubig kada umaga. Pag gising mo, inom ka ng isang basong tubig. Kasi ang body pala natin, kung ano yung una mong iti-take, ito'y papasok sa buong katawan mo. Sasama doon sa pagdaloy sa dugo mo. Ito'y isusupply niya sa lahat. Halimbawa, uminom ka ng gamot. Pag gising mo, uminom ka ng gamot. Yung gamot na yon, yun ang isusupply sa lahat ng veins mo. Kaya kapag ang Espiritu ng Panginoon na take natin, ito yung magiging parte ng buong buhay natin. Hallelujah. Sa Titus chapter 3 verse 6, mas lalong nilinaw. Sa CEV, kung meron ka, dyan, Brother Esther Meran, CEV version tayo. Meron bang CEV? Tingnan natin. Mas lilinawin dito sa version na ito, yung verse na yan. Hindi. CEV, B na ganyan. Kung wala, babasahin ko na lang para tayo mabala. Sa CEV, yung B na ganito, victory, God sent Jesus Christ to give us His Spirit. Isinugo ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo
upang ibigay ang kanyang Espiritu sa atin. Kaya merong ibinigay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At ito ang dakilang regalo ng Diyos sa mga mananampalataya. Let us read, quotes. Ang oras ay napakatulin, mga kapatid. First quote, Sister Mary Ann. Hindi ko alam kung mababasa ko ito lahat, pero sikapin ko po na pagkasyahin. Sa paksa ni Brother Branham na The Rapture, paragraph 93, December 4. So sa unahang mga bahagi ng kanyang pangangaral, sinabi doon na ang Panginoon ay may pangakong muling pagbabalik. Merong rapture, mga kapatid. Sa mga unahang paragraph, kung babasahin nyo yung message na yan, na the rapture, dilinaw ng propeta na merong rapture. At sino sa atin dito ang naniniwala na merong rapture? Na isang araw sasalubungin natin ang Panginoon sa mga alapaap. Pero sabi niya, nasagot na natin. Sabi ng propeta, nasagot na natin na merong rapture. Ngayon sabi niya, sino-sino ang makakasama sa rapture? Sabi niya, sila na kumakatawan sa nobya ni Kristo. Sila na parte ng katawan ni Kristo. Kaya dito magpapasimula, sabi niya, then, how do we get into this body? Merong rapture, merong katawan ni Kristo, merong nobya. Ngayon, ang panibagong tanong ng propeta, nasasagutin along the way, paano tayo magiging parte ng kanyang katawan? So, yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians nandito, sabi niya, 1 Corinthians chapter 12, by one Spirit we're all baptized into this body, by one Holy Spirit baptism. So, bautismo pala ito. Yung regalo pala, mamaya mas maintindihan natin, ay may kinalaman sa pangakong bautismo sa Espiritu Santo. Sabi dito, that if you want to put that down in 1 Corinthians chapter 12, verse 13, and by one Spirit, we are all baptized. Amen. Sa pamamagitan ng isang Espiritu, yung pangako, yung regalo, yung kaloob, ay nabautismuhan tayong lahat. And the Spirit is the life of Christ. Ano daw po yung Espiritu na regalo, mga kapatid? Ang buhay ni Kristo. Nabautismuhan tayo sa Espiritu. Sa iba pang pangungusap, ipinanganak tayo sa Espiritu. At ang nariyan pala ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Is that right? The life of Christ. In the life of any seed, He was the Word seed. Brings the seed to life. You get it? If that life is laying in the seed, and this baptism of the Holy Spirit comes upon it, it's bound to bring that seed life. Ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, kung mararanasan daw natin ang Espiritong ito, ang regalong ito, may taglay itong buhay. Kaya alam ko sa mga tumanggap ng Espiritong ito na nagtaas ng kamay kanina, alam ko na na-recognize ninyo ang buhay na ito. Alam nyo kung ano ang ikinaliligaya ng buhay na ito. Kung saan ito masaya. Alam natin yung feeling, naranasan natin yung feeling na kasama natin ang buhay na ito. Sabi pa ng propeta, hindi ko na po babasahin, mga mahal kong kapatid, sabi niya, maaari ba ng Espiritu ng Diyos na nasa inyo ay dalhin kayo sa mga makasanglibutang bagay? No. Maaari ba kayong paniwalain ng mga maling doktrina? No. Ang sabi pa niya, ang isang pinaka-ebidensya
Nataglay ng isang tao ang espiritong ito na regalo ng Diyos. Tanggap niya ang mensahe sa panahon at nananampalataya siya ng buong buo sa salita ng Diyos. Kaya hindi maari ng isang tao na taglay ang espiritu ng Panginoon ay may ibang buhay. Kaya mamaya mababasa natin kung may ibang paraan ng pamumuhay na nakikita natin sa ating sarili, sabi ng propeta, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Tuloy muna natin. Sabi sa pagpapatuloy, sa paragraph 103. Talon tayo sa paragraph 103, Sister Mary Ann. Sister Mary Ann na. From paragraph 93 to 103. Same lang. Ibaba mo lang sa paragraph 103. Now, how do we get in this church? By one Spirit, we are all baptized into this one body. The body of Christ, which is the bride, the Word, baptized there by the Holy Spirit. So, kung di mo na masundan, tungo tayo sa second quote, kulang na yung oras ko. 1965 Leadership, December 7, paragraph 95. And when the Holy Spirit comes upon us and make us a new creatures, then He can lead us. Amen. Narinig nyo ba kahit hindi nyo pa nababasa? Sabi ng propeta, kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, gagawin niya tayong bagong nilalang. At papatnubayan niya tayo. He can lead us. Yeah. Sabi ng propeta, and when the Holy Spirit comes upon us and make us a new creatures, then He can lead us. Sa mga tumanggap na ng regalong ito, naranasan nating patnubayan tayo ng Diyos, mga kapatid. Na-appreciate natin ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Bawat biyaya, bawat pagtatagumpay, bawat kasiyahan, bawat pagsubok nating nalampasan, appreciated natin ng Panginoon sapagkat alam natin na siyang tumutulong sa atin. Pero kadalasan, ito yung problema ng mga mananampalataya. But we try to live the same old life. And it won't work. Ito na yung problema natin. Tumanggap ng regalo, tumanggap tayo ng kaloob na ito, pero sinusubukan pa rin natin yung dati nating paraan ng pamumuhay. At doon tayo nagkakaproblema. Naintindihan nyo ba, mga mahal kong kapatid? Ito yung kasagutan ng sinasabi ko kanina. Alam kong tinanggap ko na ang regalong ito. Pero maraming pagkakataon na nakakaproblema ako. At nababaon sa mga pagsubok, sa iba't ibang mga pagsubok. Sapagkat may mga pagkakataon na yung paraan natin ay kagaya pa rin ng dati. Ilang beses na nating sinikap na baguhin yung mga paraan na yon. Minsan ayaw na natin. Sa ugali natin, sa mga pananalita natin, sa mga bagay na ginagawa natin, sa mga bagay na ginugusto natin. May mga bagay tayong tinalikuran na dati, parang si Daniel lang yung anak ko, yung pangatlo, nung magpabautismo. Tuwang-tuwa. Kahit bata pa, tuwang-tuwa, papabautismo na. Bago pa magpabautismo, dinilit na niya yung Roblox. Yung games doon sa cellphone ng mama niya. Binura niya. Kasi nga magbabago na siya. Pagkatapos ng baptism nung gabi, in-install niya ulit. Relate po ba kayo? Relate ba kayo? Pero salamat sa Panginoon. Di ba? Sa mga tumanggap na at naranasan ang kaloob na ito, alam natin anong uri ng kaisipan, anong uri ng damdamin, anong uri ng kasiyahan ang meron sa Kanya na napakalayo ng meron sa kadalasan na meron tayo ngayon. Nakababad ang ating mga mata, ang ating atensyon, ang ating mga puso, ang ating mga desire sa mga bagay ng sanglibutan.
At yan po, sabi ng propeta, it won't work. It just won't work. Kaya kung nais nating walang mangyari sa buhay natin, 10 taon ka na, 5 taon ka ng Kristiyano, na pabalik-balik, na hanggang ngayon ganyan ka pa rin, it won't work. Maybe you receive the gifts of God. Tinanggap mo na ito, nakalimutan mo na nga kung kailan mo tinanggap. Nabaliwala mo na, hindi mo na pinahalagan, pero andyan siya. Regalo yan, mga kapatid, ng Diyos. Pero napabayaan mo lang. Kaya pa pwede masabi natin, bakit ka hanggang ngayon ganito pa rin ako? It won't work. Nung nakaraan, habang hinihilot ako ni Sir Eli, nagsisharing kami. Kasi sabi ko, nakapasok Sir Eli sa government. Akalain nyo yun? Sabi ko, Sir Eli, sumweldo ka na ba? Yeah, kapapasok lang daw ng sweldo niya. Isip-isip ko, napakapalad ni Sir Eli. Kaya nga, biniro ko si Matit. Sabi ko, pag nawalan ka ng trabaho, hingi tayo ng tulong kasi Sir Eli. Pasok ka rin sa government. 4 years graduate ka naman. Di ba? Kung meron pang panahon. Sabi ko kay Sir Eli, sa tagal ng panahon, tagal na rin nila. Wala silang bahay, nagre-renta lang. Marami din silang pinagdaanan. Sabi ni Sir Eli, di siya nakatapos ng pag-aaral, even Brother Billy. Pero sabi ko, ang biyaya kasi ng Diyos, ang kaloob ng Diyos, ang pagpapala niya, hindi niya ibinibigay ng instant. It takes a years, mga kapatid, sa mga taong nagpahalaga sa Kanya na merong paninindigan. Sabi ko, kapag ang pabor ng Diyos bumalik sa isang tao, asahan mo, lahat ng matatanggap mo, puro pasalamat sa Kanya. At ganun yung naranasan namin, mga kapatid, ako mismo sa aking sarili. Kung hindi dahil sa Espiritu ng Panginoon, this church, it won't work. Being a pastor, it won't work. Being a husband, it won't work. Lahat hindi, kung ako lang sa aking sarili, wala na tayo. Baka magkakaaway na tayong lahat dito. Pero salamat sa Espiritu ng Panginoon. It work. Hallelujah. At sabi ko sa sarili ko, Lord, marami pa rin akong pagkukulang. Marami pa rin akong pagkakamali. At ito ang dahilan kung bakit hindi ka palubos na makakilos sa amin. At alam ko na marami ding mga pagkukulang pa at pagkakamali ang aking mga kapatid na nandito. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami lubos pang makalaya. Kaya ngayong umaga, ngayong araw, mga mahal kong kapatid, ibinibigay sa atin ang susi. Ang kailangan natin ay pahalagahan yung regalo sa atin. Kung hindi nyo pa ito tinanggap, ito yung gustuhin nyong matanggap ngayong Pasko. Gusto nyo ba ng regalo ngayong Pasko? Diba sino bang inaasahan ng mga taong darating ngayon na isisilang? Diba ang ating Panginoong Jesucristo? So kung meron man tayong dapat na matanggap at muling mapahalagahan sa buhay natin, ang pangakong Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong ito ay ang buhay ni Kristo. At ito ay si Kristo mismo, mga mahal kong kapatid. Another quote, Sir Mary Ann, ang oras hindi magpapahintulot. Same lang. Punta tayo sa 329. Parang paragraph 95 to 329. So basahin nyo lang po. Ang message na ito ng prophet ay may pamagat na leadership. Sa mga ministerial meeting, sabi ng mga pastors, 2 sa pinakamahalagang preaching ng propeta bago siya kinuha ng Panginoon ay, actually 5 ito 7. Yung isa, yung marriage and divorce. Then, ang isa, the rapture, yung binasa natin kanina. December 4. Then, itong leadership, December 7. At namatay ang propeta, December 25, 1965. So, isa ito sa mga pinakamahalagang preaching niya o message, mga kapatid. So, paragraph 321 ng leadership, mananalangin na siya dito. Yun na, Sister Marian.
Ito ay climax and conclusion ng kanyang paksang leadership. Ito yung kanyang panalangin. Kung papakinggan nyo yan, napaka-intimate niya, napaka-seryoso ng propeta niyan, mga kapatid. Sabi niya, Father, we want to be like Moses. May pinangaral siya about kay Moses sa mga unahan, basahin nyo na lang. Sabi niya, gusto naming maging kagaya ni Moses. Sino ba si Moses? Dakilang propeta ng Diyos na nabiyayaan ng Panginoon na sumunod. Sabi diyan, we want to be led by your Holy Son, Jesus Christ, to eternal life. Nais naming pangunahan kami ng iyong banal na anak, si Jesucristo, sa walang hanggang buhay. Give it to our hearts tonight. So gabi ito, nung pinangaral niya. Give it to us, give it to our hearts tonight, Lord. Tear out the old stony heart. Place into us the new heart. The heart of flesh. The heart that you can talk to and deal with. And we will not be haughty or different. May the Holy Spirit never leave, Lord. May it come and ordain these people. Speak to them. Tear up their stony wills and put in the will of God. Save everyone, Father. Give us of thy love. Get us to a place, Lord, that we will get away from all the emotional part to the real, solid part of the feeling, the heartfelt part, the deepness of the Spirit, the riches of God, the kingdom of the Spirit in our hearts. Grant it, O great leader, great Holy Spirit, before you take your flight into the sky with your church. From rapture to leadership, ang panalangin niya ay kung ano yung pinaka-importanting kailangan ng isang Kristiyano para pumailan lang nakasama siya. Ano yon, mga mahal kong kapatid? Ang banal na Espiritu. Alisin nawa, sabi ng propeta, Lord, alisin mo sa amin ang matigas naming puso at palitan ito ng malambot na puso na kung saan makakapagsalita ka at makakagawa ka. You can talk to and deal with it. At alisin mo nawa, Panginoon, ang mabato naming mga sariling kagustuhan. Sariling kalooban, alisin mo ito. Ano ba yung mga sarili nating kalooban, mga kapatid? Ito yung pinipid ng mga kaloob ng sanglibutan. Ito yung pinipid ng mga bagay na pwedeng i-offer sa inyo ng mundo. At naiwawala natin ang ating mga mata, ang ating atensyon, ang ating damdamin, ang ating puso sa pinakadakilang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin, na higit sa lahat ng pwede nating tanggapin sa mundong ito. Wala pong pwedeng mag-match, mga kapatid. Walang pwedeng pumantay, ang pwedeng maikumpara, maitulad sa regalong ito ng Diyos na ibinigay sa atin. Taglay nyo na ito, taglay na natin ito, pero ang isang pagkukulang natin, marami sa atin, tila ba di tayo masaya na sa regalong ito. Mas masaya na sa pag-aaral, mas masaya sa barkada, mas masaya sa mga achievement, mas masaya sa sweldo, mas masaya sa pamilya, mas masayang magliwaliw. Pero wala na yung kasiyahan na nakasama mo si Kristo sa buhay mo. Naiwaksi natin yung ating atensyon sa Kanya. Pero ang kagandahan, mga mahal kong kapatid, naghihintay lang siya. Sa mga hindi pa ito tinanggap, kay Sarah, na bagong baptize kahapon, ito ang pakamithiin mo, Sarah. Araw-araw. Sabi mo nga, dapat araw-araw. Lord, gusto ko po ng regalong ito. Sabi mo, Panginoon, ipagkakaloob mo ito. Na Lord, kapag tinanggap ko po pala ang regalong ito, hindi ako mahihirapan. Bagamat meron ako mga pagdaraanan na mga pagsubok, pero makakapagpatuloy ako
Sapagkat pangako mo, Panginoon, natutulungan mo ako. Kaya sa lahat ng mga kapatid na mayroong iniinda, mayroong pinagdaraanan, may mga bagay na tila ba, paulit-ulit lamang na nangyayari. Kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa, kung minsan nanlalamig, nanghihina, nag-aalinlangan, natatakot. Iniisip natin kung anong pwedeng mangyari. Kapag nawalan ng trabaho, kapag nagkasakit, kapag nagkamali, o anumang mga bagay na pwedeng maranasan sa pamilya. Marami tayong pwedeng pagdaanan, mga kapatid, o pinagdadaanan na. Pero kung matatanggap natin ang dakilang regalong ito, o kung natanggap man natin at ngayon ay muli nating papahalagahan, masasagot ang lahat ng ating kailangan. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon sa umagang ito? Ang sarap ng panalangin ng propeta. Pakinggan nyo yan. Pwede nyo basahin yan sa the table. Habang binabasa nyo, pakinggan nyo yung kaniyang audio. So, lalaktawan ko na po yung iba na quote na nai-prepare ko dito. Siguro, isa na lang. Last quote na lang, Sister Mary Ann, yung question and answer, 1964, number 3. Paragraph 47, yeah, that's the last quote. May nagtanong sa propeta, mga kapatid, may nagtanong sa kanya. That's 1964. After the opening of the seals, may nagtanong sa kanya. Ang sabi nung nagtanong sa kanya, nasa unang mga paragraph yan, wag na nating hanapin, nakabold yan kung gusto nyong tingnan. Sabi nung nagtanong, Brother Branham, baptize po ako sa pangalan ng Panginoon, baptize po ako sa tubig. Pero, nais ko pong maranasan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ano po ba ang meron dito? Ano po ba ang karanasang ito? Sinagot niya yan sa paragraph 44, then paragraph sa isang question and answer, then dito sa paragraph 47, basahin natin. Sabi niya, and you, when you are filled with the Spirit, here is one of the best signs I know. Kung ikaw daw ay puspos na ng Espiritu Santo, sa paragraph 44 yan ay, kung ikaw ay baptized na ng Holy Ghost at yan ay merong ebidensya. Sabi diyan, you are so in love with Christ and believe every word that He says to be the truths. That's the evidence that you have the Holy Spirit. Your life is full of joy. Amen. And everything is different. Everything is different than what it used to be. That's the Holy Spirit. Ulitin ko, mga mahal kong kapatid, iba ang kasiyahan at kaligayahan sa Espiritu kaysa sa kaligayahan sa pamilya mo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa lahat ng pwedeng may bahay ka, may sakyan ka, nagiging masaya ka. Pero hindi po yan pang matagalan. Naranasan ko na at alam ko naranasan nyo na ang kagalakan sa Espiritu. Sabi pa ng awit kanina, kagalakan mo, kalakasan ko. Kagalakan ko. Kagalakan mo, kagalakan ko. Kalakasan mo. Kalakasan mo, kagalakan ko. Ano, nasa Bible yan eh. The joy of the Lord is my strength. Di ba? Yung kagalakan na galing sa Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya iba yung kagalakan na galing sa Panginoon. Sabi ng propeta, isa sa ebidensya ng Espiritu ay nasa iyo. May naranasan kang kasiyahan, mga mahal kong kapatid, na hindi kayang i-explain. Kaya sa mga tumanggap ng Espiritu Santo ng regalong ito, alam kong naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Sino dito ang nakaranas na ng kagalakan na kakaiba sa kagalakan na ino-offer ng sanglibutan? Palakpakan nyo nga ang Panginoon.
Ang tanong ko, taglay niyo pa rin ba ang kagalakang yun ngayon? Kung mas nagahari, kung ang mas malakas na impluensya ay pamilya, trabaho, pag-aaral, mga bagay ng sanglibutan, balikan natin yung pinakamainam na regalo na bigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, sapagkat ito ang kailangan natin. So kung meron mang pinakamahalaga na regalo ang Diyos sa atin, na makakatulong sa atin sa lahat ng bagay, yan ay kanyang Espiritu Santo. Walang mga problema, mga kapatid, walang mga pagsubok, walang mga kahinaan na hindi natin mapagtatagumpayan at malalampasan kapag ang kaloob na ito ay nasa atin at muli nating pinahalagahan. Ating palakpakan ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Hallelujah. Nais kong bumasa habang tayo nakatayo. Huling mga talata. Basahin natin ito. Tingnan niyo ang bahaging ito. Episo 4:17. Kanina binasa ni Brother Alex yung Ephesians 1. At basahin natin sa GNV. Yeah, I love GNV, mga kapatid. Pag nagbabasa po ako ng Bible, at sa Bible ko kasi 4 yan na salin. Pag nagbasa ako ng Bible ko, 4 yan. KJV, Tagalog, GNV, ISB, naka-4 yan na parallel. Para mas naiintindihan ko yung bawat verse. Yeah, sabi diyan, sa verse 17, in the Lord's name, then I warn you, do not continue to live like the heathen. Ano ibig sabihin ng heathen? Like the unbelievers. Our old life. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, narito, binabalaan ko kayo. Huwag nyo nang ipagpatuloy ang buhay na kagaya ng hindi sa mananampalataya. Na kung saan ang kaisipan ay walang kabuluhan. Whose thoughts are worthless. Verse 18 hanggang verse 32 tayo, pagsagaan natin. And whose minds are in the dark, they have no part in the light that God gives. For they are completely ignorant and stubborn. Na ang kanilang mga pag-iisip ay nasa kadiliman, na sila'y walang bahagi sa buhay ng Diyos na kanyang ibinigay, sapagkat sila ay sila ay ignorante at matigas ang kanilang puso. Verse 19, they have lost all feeling of shame, mga wala ng hiya. They give themselves over to vice and do all sorts of indecent things without restraint. Ibinigay nila ang kanilang sarili. Nag-i-enjoy kay Vice Ganda. Sino bang nanonood dito kay Vice Ganda? Tuwang-tuwa sa mga joke ni Vice Ganda. Meron bang nanonood dito? Hindi naman po si Vice Ganda ang tinutukoy dyan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga gawain, elemento ng sanglibutan. O sabihin natin, mga pamamaraan. Sa pagpapatuloy, verse 20, that was not what you learned about Christ. 21, tuloy-tuloy natin. You certainly heard about Him. And as His followers, you were taught the truth that is in Jesus. So, get rid of your old self. Tanggalin nyo na ang inyong dating pagkatao. Sa palagay nyo, itong sinusulatan ni Pablo, mga tumanggap na ng regalo o hindi pa? Mga tumanggap na po ito, mga kapatid. Ang mga taong sinusulatan dito ni Pablo, pinapangaralan, mga baptized na po ng banal na Espiritu. They already received the Holy Spirit. Pero, namumuhay pa rin. Parang kagaya ng sabi ng propeta, we try to live the old life. At doon daw po hindi nagkakaroon ng magandang resulta. Sabi diyan, so get rid of your old self which made you live as you used to the old self that was being destroyed by its deceitful desires. Your hearts and mind must be made completely new.
And you must put on the new self, which is created in God's likeness and reveals itself in the true life that is upright and holy. No more lying. Then, each of you must tell the truth to the other believer, because we are all members together in the body of Christ. If you become angry, do not let your anger lead you into sin, and do not stay angry all day. Don't give the devil a chance. If you used to rob, you must stop robbing and start working. Kung ikaw ay malimit na nagnanakaw, huwag ka nang magnakaw pa, magtrabaho ka. In order to earn an honest living for yourself and be able to help the poor. Ikaw na ngayon yung tutulong. Amen. Ikaw na ngayon yung tutulong. Kung babaguhin mo yung paraan ng pamumuhay mo, ikaw na yung tutulong, sabi ng banal na kasulatan. 29 hanggang verse 32 tayo, malapit na. Malapit na tayo doon sa pinakamahalagang parte. Ang verse 30. Ang pinakamahalaga yan, yung verse 30. Do not use harmful words, but only helpful words, the kind that build up and provide what is needed, so that what you say will do good to those who hear you. Verse 30. And do not make God's Holy Spirit sad. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bakit dalawa lang ang nakaparoon sa Promised Land? Si Joshua at si Caleb lang. Sabi ni Pablo sa sulat niya sa Hebreo chapter 3, chapter 4, nalungkot ang Diyos sa ginawa ng 900,000, 90,998. Nalungkot ang Diyos. Nanibugho ang Diyos. Naggalit ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos doon sa 900,000? 90,998? Ibinuwal sa ilang. 1 in a million. Pero sabi ng propeta, kung merong 10, isa ako doon. Doon yun yan mababasa. Kung merong 10, isa ako doon. Kung merong isa, ako yun. Pero kaya nyo bang sabihin yun ngayon? Kung merong 100, isa ako doon. Kaya nyo na ba yun, mga kapatid? Sa mga nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, may 4 kayong kailangan. Una, kailangan nyo ng salita ng Diyos. Napakinggan natin ang salita ng Diyos. All of us. Pangalawang, kailangan nyo pananampalataya. Nagtaglay tayo ng pananampalataya. Pangatlong, kailangan nyo pagsisisi. At ano sinabi kanina doon sa JNV na binasa natin? Turning away from sins. Kung tinalikuran natin ang ating kasalanan dati at nagpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, you will receive the gift of God, the Holy Spirit. At kung na-receive nyo na to at tiyak kayo at napabayaan lang natin, balikan lang natin yung regalong ito. I-embrace ulit natin. Hanapin natin sa ating puso. Hanapin natin si Kristo sa ating puso. Hanapin natin yung kanyang salita sa ating puso. Si Kristo at ang salita ay iisa, mga kapatid. Kayo ang nakakaalam kung nagtaglay na kayo ng kasiyahan na hindi kagaya ng kasiyahan sa mundong ito, Paitoy. Paitoy, may regalo ang Diyos sa iyo. Ang banal na Espiritu. Hanapin mo to. Kailangan mo ng salita. Kailangan mo ng pananampalataya. Dahil sa salita, nagkaroon ka ng pananampalataya. At sabi ng Scripture, sa sino mang sumampalataya at magsisi at mabautismuhan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng awakening. Hindi mapapahamak.
At kung tinanggap na natin ito, mga mahal kong kapatid, baka malungkot lang siya. Tingnan niyo. Baka malungkot siya sa paraan ng ating pamumuhay. Ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi, na merong kalungkutan sa aking puso na hindi ko mawari. Merong kalungkutan na ilinagay ang Panginoon sa puso ko. Isang kalungkutan na nagdala sa akin muli sa paninikluhod. Ilang mga minuto, oras na nasa pagluhod para muling hanapin siya, makausap siya ng personal at makadaupang palad ang Panginoon. At alam ko, habang ito'y nangyayari sa akin kahapon, mga kapatid, kayo po yung naiisip ko. Sapagkat kung ano yung nararanasan ko, alam kong ganun din po kayo. Napabayaan lang natin yung regalo ng Diyos sa atin. At sa mga hindi pa ito tinanggap, ito po ang pakanasain ninyong regalo na matanggap ninyo ngayong Pasko. Hindi natin alam kung ano pong pwede mangyari sa 2026. Marami pong propesiya ang mga, sabi nila doon, ganito, ganyan. Ang 2026 daw ay isang taon na kakaiba. Anong year, anong hayop next year? Year of the horse ba? Sino nakakalam? Year of the horse po. It signifies power. Kaya lang, anong power yung matatanggap natin? Anong power yung mararanasan natin? Sa mundo, maraming mangyayari dahil sa kapangyarihan. So, tiyakin natin na bago magwakas ang taong ito ng 2025, fivefold grace, fivefold na 5 times 5, 2025, huwag nung hayaan na matatapos ang taon ng 2025, naging mabiyaya ang Diyos sa atin, na hindi natin matiyak, na napahalagahan ulit natin at na-embrace ulit natin yung regalong ito ng Diyos sa atin. Kakaintindihan ba tayo, mga mahal kong kapatid? Kung napabayaan nyo po, napabayaan natin, hanapin natin siya muli. Embrace natin, yakapin natin. Mahalin natin ang Panginoon. Mahalin natin siya. Love is a feeling. Hindi pwedeng mahal natin ang Panginoon pero wala tayong nadarama. And do not make God's Holy Spirit sad. For the Spirit is God's mark of ownership, a guarantee that the day will come when God will set you free. That's deliverance. Huwag nating hahayaan na maging malungkot ang Panginoon. Kaya yung kapatid kanina nagpaalam sa akin, umiyak siya. Sabi ko, sis, itong sinasabi ng Panginoon. Hayaang ilibing ng mga patay ang kanilang kapwa patay. Sumunod ka sa akin. Mga kapatid, sino ba ang mas matimbang sa atin ngayon? Kayo po ang nakakaalam. Sana mas maging matimbang na ang Diyos sa atin. Mas ma-appreciate natin yung biyaya na ipinangaral kanina, na inawit natin kanina ng paulit-ulit. At mas maging matimbang sa atin ang regalo ng Diyos, na ang regalo niya ay hindi bagay. Ang regalo niya ay persona. Ang inregalo niya, ibinigay niya sa atin, ay ang kanyang anak. Para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. The greatest gift is the Lord Jesus to the world. The salvation for many. But to the bride, the greatest gift for the bride is the intimate relationship. Kaya nga sa puso, ang kaligtasan sa labas yan. Maraming ligtas sapagkat minahal sila ng Diyos.
Pero may ilang mga kapatid na makakasama sa pag-agaw na naranasan ang pag-ibig ng Diyos, naranasan ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And do not make God's Holy Spirit sad, for the Spirit is God's mark, that seal. Ang selyo po pala, sabi niyan sa KJV, sabi niyan, the seal of God. Pero dito, that's God's mark of ownership on you. A guarantee that the day will come when God will set you free. Amen. And verse 31, what is our condition? Get rid of all bitterness. May mga galit pa rin tayo. Passion. Ano yung passion na yan? Kalayawan sa mundo. Mga ginugusto sa mundo. And anger. No more shouting for insults. No more hateful feelings of any sort. Verse 32, last verse. Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Kaya sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya sa nobel ni Kristo, na tinanggap na ang Espiritu Santo pero napabayaan, na walang halaga, tila ba punong-puno pa rin ang puso natin ng mga bagay na hindi marapat. Punong-puno tayo ng struggle. Ang kailangan lang pala natin, mga mahal kong kapatid, pahalagahan ulit yung regalo ng Diyos sa atin. Na dapat ito yung pinakamahalaga. Ang biyaya ng Diyos. Kumbaga, ang regalong ito ay cover. Ang nakabalot sa regalong ito ay ang biyaya ng Diyos. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid, di na pa akong papaawit. Isang maikling manalangin lamang. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa araw na ito, sa gawain niyo po na yung muling itinakda sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga salitang inihanda niyo na ilinagay niyo po sa puso ng mga ngaral na yung itinayo sa araw na ito. Mula pa kanina sa aming kapatid, Brother Alex, at sa iyo pong lingkod na nangaral lang yung salita muli sa araw na ito. At kahit man po sa mga inihandog awit ng mga kapatid, sa mga ipinaawit na awitin, may mensaheng ipinapaabot sa amin, dakilang Diyos. Ang iyong kabutihan, ang iyong biyaya, ikaw na gumawa ng lahat ng bagay na kamangha-mangha gawa, Panginoong Diyos. Hindi namin kayang sukatin, hindi namin kayang unawain sa aming sarili, Panginoon. Pero maraming salamat sapagkat patuloy naming nararanasan ang iyong paggawa sa buhay ng bawat isa amin. Nabatid ko, Panginoon, marami sa amin na nandito ngayon, presente sa araw na ito, na tinaglay na po ang dakilang kaloob na ito, ang regalong ito, na nagkaroon kami ng kasiyahan at kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng sanglibutang ito, dakilang Diyos. Naranasan namin ang kaginhawaan, ang kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Naranasan namin na magtagumpay sa maraming mga pagsubok, sa maraming mga kahinaan, Panginoon. Nakapagpatuloy kami mula noon hanggang ngayon. Dahil tinanggap namin at tinaglay namin ang regalo mong ito sa bawat isa amin. At kung minsan nagkakaroon kami ng struggle, tila ba ang ilan ay nauulit, Panginoong Diyos, sapagkat ito ang bagay na yung ipinahayag. Napapabayaan namin, nakakaligtaan namin, at nawawalang halaga namin ang dakilang regalong ito na yung ipinagkaloob sa amin. At sa umagang ito, sama-sama kaming muling humihingi ng pamanhin ng tawad sa lahat ng ito. Ikaw, Panginoong Diyos, ang patuloy na magpahayag sa bawat isa at patuloy na magpaunawa sa amin ng iyong sakdal na kalooban, sapagkat ito ang nais mo sa bawat isa amin. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa bawat isa na naging parte at naging kabahagi ng iyong gawain. Dalangin namin na patuloy na paigawad niyo po sa bawat isa, Panginoong Diyos. Sa mga bisita namin, sa mga kapatid na nasa malayong lugar, ay gayon ding pagpapala, Panginoon, ang iyong ipagkaloob. At kung meron mang isa na nais naming matanggap ng lahat, ay ito pong
bagay na yung ipinahayag sa amin, ang dakilang regalo o kaloob na nais mong ipagkaloob sa bawat isa. And we thank you, Lord, for this, O God. Salamat po sa lahat. Purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Dalangin namin ang lahat ng ito sa iyo lamang. At sa iyo pong dakila at banal na pangalan na Kristo. Everybody says Amen. Amen. And dami nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid.